niyo ba pag ibubuhay ng Panginoon? Pumalakpak na nagsasabi na ang Diyos ay buhay ngayong umaga. Come on! Ibigay sa Diyos ay para sa Diyos. Come on! Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi ko nga, habang nag-pray ko si Pastor Puts, bigla akong naisip na pwede na. Pwede natin malis. Tawag nito, nakashot yung anointing. Fire for the Holy Ghost. Sabi ko mga puso. Sabi ko, Lord, salamat. Kumbaga, naisip ko na, so, pwede na mag-partners. Praise God. Sa konting announcement na po, bago po ako magsimula, mamaya po alas 5, nag-invite po si Sister Leia ay magkakaroon po ng house dedication doon po sa Royal Mito. Kung natin po kayo, alas 5 po ay makita-kita po tayo doon. I-promote natin ang ating church, ang Light of the Word sa lugar na yun. Amin po ba yun? Ay po na po, mamaya po. So, patuloy po kayo kinaya. Gusto kong sino mo yung sumama para mag-participate po sa gagawin po ng house dedication sa lugar na yun. Mamaya alas 5 po. Praise God. So umaga nito, gusto kong buksan ang inyong mga Biblia at ang pwede yung samahan sa pagbabasa. At kung wala naman, sama-sama po tayong tingnan ang salita ng Diyos sa screen na inyong nakikita at pagbubulay po lagi natin. Napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi na, sino po sa inyo na nakaka-experience na kapag kayo ay nagbabasa, meron pong tumatalo sa puso niyo? Meron? No? Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita. Andyan ba kayo? Nagsasalita ang Diyos through His Word. Sa kanyang salita. That sometimes hindi mo kailangan na marinig yung mismo audible voice na sinasabi ng Panginoon, kundi mismo ang kanyang salita na kinakausap ka directly. Kapag nararamdaman mo yun na something nakakaiba yung mga words na yun na nakaka-inspire, it means nangungusap sa iyo ang Diyos. Pero kapag binabasa mo salita ng Diyos, na parang hindi mo naiintindihan, hindi mo nauunawaan, o na parang wala kang anything makuha, pagkakaunawa, pagkakaintindi sa salita ng Panginoon, there is something wrong. Ang Biblia ay mayroong dalawang kataga. Yung isang salita ng Biblia mula sa salitang Grego ay logos. Na ibig sabihin ng logos, ibig sabihin ng logos ay the written word of God. Biblia. Binabasa mo ang Biblia, logos. No? Na kung saan ay binabasa mo lang sa sarili mong understanding. Meron naman isa, at tawag natin doon ay Rema. Sabihin nga natin, Rema. Ibig sabihin ng Rema, the spoken word. Nagsasalita ang salita ng Diyos. Amen. That's why, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, wag lang natin ito basahin with logos. Kailangan basahin natin ito with Rema. Rema na nagsasalita ang salita ng Diyos. Okay, kung ako, please, pakicheck ko. Ayaw ko kung nagdudoble yung aking salita na nawawala po yung aking Kuya Vince, nag-e-echo ako. Pag nagsasalita, ayaw ko dumodoble. Nawawala po yung aking wisyo o yung aking kaisipan. Gusto ko lang po yung malinaw lang sa akin ako yung narinig ko. Praise God. Ayan, okay na po yan, Kuya Vince. Salamat po. So, I pray in the name of Jesus ngayong umaga ay
mag-speak ang Panginoon through His Word, mag-speak ang Panginoon through Rema sa bawat isa na nangangailangan nito. Sometimes, always, na nakakaranas tayo ng pagkatalo, pagkabigo, o minsan yung ating mga Christian life ay hindi lumalago, hindi umahanap, nananatiling stagnant. There is something wrong. Amen ba yun? Dahil kung ito ay makikita natin yung divine revelation ng Panginoon, hallelujah, your Christian life will never be the same again. Amen. Okay, sama-sama natin basahin. Ang sabi dito, Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Ang sabi dito, babasahin ko po sa Nashville. Tawag ito Nashville, New American Standard Bible. No? Sabi dito, now it shall be. Tingnan yung word, if. Nakita nyo yan? If. Ano Tagalog ng if? Kung. Okay. If you diligently obey the law, obey the Lord your God, being carefully to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Pasin po yung word. Meron siyang pasubali. Ano yung pasubali? Ano yung pasubali? Alam niyo yung pasubali? Ano yung pasubali? If, kung susundin mo ang Panginoon mong Diyos at barahan mo sundin ang lahat ng kanyang mga commandments. Sinasabi ko sa iyo ngayon na ang Panginoon ay itataas ka. Sino gusto mangyari yun? God will set you high above all the nation. Nakaangat. Amen ba yun? Gusto niyo ba yun? Nandun ka, inaangat ka, itinataas ka ng Panginoon. Hindi mangyayari yan kung hindi ka susunod. Nandiyan ba kayo? Amen. Verse 2. All this blessing will come upon you and overtake you. Nakita naman natin kung yung pasubali. If you obey the Lord your God. Sino gusto mag-overtake yung blessing sa kanila? Amen. Gusto ba natin yun? The blessing will come upon you and overtake you. Lalampasan ka nito. Yung pagpapala nito, lalampasan ka. Ano may pasubali? Ano may pasubali? If kung susundin mo ang Panginoon. Ilagay natin sa logic. Of course, hindi mangyayari yung paglampas ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay, sa ating buhay, kung hindi natin susundin o susunod sa Panginoon. Nakukuha mo yun. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, hindi tayo lalampasan ng blessing na ito kasi hindi tayo sumusunod. Natin ba kayo? Pero kung susunod ka sa sinasabi sa iyo ng Panginoon, yung blessing na parating sa iyo, lalampasan ka pa nito. Makukuha niyo po ngayon. Ngayon, tinignan po natin ang salitang blessing. Kasi minsan pag sinabi yung blessing, automatic yung pera. Ay, may blessing ako. No? O kaya mga bagay-bagay. Tingnan natin ang salitang blessing mula sa salitang Hebrew word. Pag sinabing Hebrew word, ito yung salita na original word, yung nagbago siya, naging English, Tagalog, Spanish, Chinese, o naman translation ng Biblia. Bago po siya naging translation ng Tagalog, ito muna siya, ito yung original. Amen po ba? No? Ako saan yung original, tinranslate into Tagalog, into English, o anong version ng Biblia. Ito yung pinagmulan. Kaya, babalikan natin yung Hebrew word kung ano ang ibig sabihin ng blessing.
Ang sabi po dyan, ang salitang blessing sa Hebrew word ay beraka. No? Beraka. Na tumutukoy sa pagpapalang ipinangako ng Diyos sa Israel kapag sila'y sumusunod sa kanyang utos, kabilang dito ang alin daw po, pagpapala sa kanilang pamilya, ani, kabuhayan, kalusugan, at tagumpay laban sa mga kaaway. Hindi lamang sa material na kayamanan, kundi pati sa spiritual na pagpapala. So sa mga din pala, itong blessing na ito sa Hebrew word ay beraka, kumbaga kabuuan ng iyong buhay. Amen ba yun? Manakusan, pagpapala sa pamilya, yung business mo, yung trabaho mo, yung kalusugan mo, at tagumpay laban sa kaaway. Amen ba yun? Kung gusto natin mangyari ang lahat ng ito na binabanggit patungkol sa blessing, kung gusto natin ito mangyari sa ating mga buhay, meron pasubali. Ano ulit ang pasubali? Ang pasubali, kung susunod ka, mangyayari sa iyo yan. Kung hindi ka naman susunod, hindi mangyayari yan. Huwag ka na mag-expect. Kasi nga, hindi yan mangyayari sa iyo. Amen ba? So, ngayon po umaga, ang pag-uusapan natin, ngayon po umaga pag-uusapan natin, if you obey. No? If you obey. Kapag susunod ka, ito yung mangyayari sa iyo. Kung hindi ka naman susunod, ito yung mangyayari sa iyo. Ang Book of Deuteronomy, kapag binasa mo iyon, meron pong dalawang kahulugan. Una ay yung pagpapala. Babanggitin niya isa-isa ang mga pagpapala na binabanggit doon sa Deuteronomy chapter 28. Pagkadulo sa kalagitnaan ng Deuteronomy, babanggitin niya ang mga lahat ng sumpa na hindi lahat ng sumpa na binibitawan doon. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod. Amen. Kaya nangyayari, nagkakaroon tayo ng problema sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating buhay Kristiyano. Kasi nga, hindi tayo sumusunod. Hindi tayo sumusunod doon sa salita ng Panginoon na binigay sa atin. Amen. So, una, if you obey, ano po daw yung benefits? Kapag tayo ay sumunod sa salita ng Panginoon, mula sa kanyang salita, ano daw yung benefits na pwede natin makuha? Ano una? You will live in victory. Mamumuhay ka ng may katagumpayan. Gusto ba natin yun? Amen. Gusto ba natin mamuhay na may katagumpayan? Kung gusto natin mamuhay na may katagumpayan, mahalaga na sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi po ng kanyang salita, mula sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, nasabi dito, kaya, pasinin po yung mga salita, no? Kaya, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may pupulot ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Pasinin yung verse 24. Yung mga naka-highlights ko. Meron kayong napuna. Ano yung napuna? Bakit ba dyan? Maliit? O tama lang? Nabawasan niyo ba? Okay. Sabi nga, bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito. Kapag daw yung salita ng Diyos, pinakikinggan mo yung salita ng Diyos, o binabasa mo yung salita ng Diyos, nagsasagawa ka, ina-apply mo to sa iyong buhay. Sabi po ng Biblia, may tulad ka sa isang taong matalino. May
katulad tayo ng taong matalino na kung saan yung kanyang binabasa ay ito'y ina-apply niya, isinasagawa niya yung salita ng Diyos na kanyang narinig, na kanyang nabasa, ina-apply. Amen ba yun? Verse 25, pansinin po ninyo, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin. Ito po mga talatang yan, yung mga binanggit dyan, ay sumisimbolo sa iba't ibang klase ng problema ng buhay. Nandiyan ba kayo? Sabi niya, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin. May mga pagkakataon sa buhay natin, yung problema natin, minsan hindi isahan natin. Minsan sunod-sunod yung bagyong dumarating sa atin. Nandiyan ba kayo? Na kung minsan, halos hindi ka na makatayo sa problema na iyong hinaharap. Sa totoo lang, sabi ko nga, yung aking pamilya, binabayo ng bagyo. Kaya I'm praying to the Lord. Dahil wala na akong nanay, wala na akong tatay, ako yung panganay, ako yung tumatayong kapatid, ako tumatayong tatay at nanay, ako ang tumatayong lolo sa mga pamangkin, ako ang tumatayo. Kaya lahat ng sumbong naririnig mo, nakaka-stress. Pero isang bagay ang natutunan ko, buhay ang Diyos. Amen. Sa kabila ng mga bagay na yun, no turning back. Kailangan mong tindigin ang mga pangako ng salita ng Panginoon. Ang sabi dito, sabi ang umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi, pansinin nyo, hindi nag-iba sapagkat nakatuyo iyon sa bato. Nakuha ko. Ano yung key? Para hindi ka bumagsak. Ano po yung key? Para hindi tayo bumigay, hindi tayo bumiba sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo bumigay sa mga problema na hinaharap natin. Ano yung key? Ano yung susi? Ano yung susi? Bible study po ito. Ano yan? Yung bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita ko. Yun po yung key. Amen. Kapag ikaw ay nakikinig at nagsasagawa nito, yung pundasyon mo sa buhay ng iyong pananampalataya, itinatayo mo yun sa bato. Alam natin, lahat, 1 Corinthians chapter 10, verse 4, sino yung bato na tinutukoy doon? Sino po ba? Jesus. Ang batong kailanman hindi maguturo, hindi mawawasak. Amen. So the key point, para nanatili tayong matatag at lumakad na may punong-puno na katagumpayan, the key point is, yung salita na yung narinig, kailangan mo i-apply sa buhay mo. Amen. Minsan tayo mga Kristiyano, may mga problema tayo, no? Halos hindi natin alam kung ano ang gagawin. Sabi ko na sa kapatid ko, wala tayong ibang pwedeng paghugutan ng lakas. Hindi yung sakit ang kami. Ayaw ko makwento ng mga problema ko sa buhay. Sinusubok ko lahat yung kayo. Sinusubok ko lahat yung kayo. Sabi ko, wala tayong pera, wala namang kayamanang iniwan si tatay, wala naman lahat tayo pwede makuhanan. Si Lord na lang ang pag-asa natin, kapitan natin ang kanyang salita. Napakaraming pangako na binibigay sa atin ng Panginoon na pwede mo paghugutan ng lakas at pag-asa upang lumaban at ipagpatuloy ang buhay na ito. Amen ba yun? Amen. So, kaya sa nagtagumpay, kasi nga yung salita ng Diyos ay ina-apply niya. Laki, ulit-ulit mo itong maririnig, narinig na natin ito kasi sa atin, kapag nagsasalita tayo rito, yung salita ng Diyos nandito lang. Walang application.
Kung meron kong application, hallelujah, anumang hamon ng buhay, anumang problema ang dumating, nananatili kang matatag. Bakit? Kasi alam mo yung salita ng Diyos ay totoo at buhay at makapangyarihan. Pansinin niyo yung isang salita, isang tao na nakikinig lang pero hindi nagsasagawa. Pansinin po natin sa 26. Sabi niya, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi, kasi niyo, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulong sa isang taong hangal. Kapag yung word ng Panginoon ay hindi mo ito ina-apply sa buhay mo, hindi natin ito sinusunod sa buhay natin, basta pinakinggan lang natin, alam lang natin, at hindi natin ina-apply sa buhay, kaya yung buhay natin pananampalataya, hindi siya lumalago, hindi siya umaangat, hanggang doon lang. Bakit? Kasi walang application. Kaya yung kanyang paniniwala sa Diyos ay hindi ganun kalalim. Mababaw ang pagkakakilala niya sa Diyos. Kaya sabi dito, kapag daw gano'n yung attitude natin na yung salita ng Diyos ay hindi natin ito ina-apply, hindi natin ito sinasagawa, hinahalintulad tayo ng Panginoon sa kanyang parabola na isang taong yun ay isang hangal. Hangal para tayo kapag po tayo ay hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. Aray ko. Kapag pala hindi natin ina-apply, pasinin natin ulit. Nagtayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Verse 27, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay ngayon. Ito ay bumagsak at lubusan, ano ba po? Nawasak. Bakit siya nawasak? Bakit siya bumagsak? Anong naging kulang? Ha? Hindi siya sumusunod sa kanyang narinig, sa kanyang nababasa. Maraming mga tao ngayong pamilya, wasak at sira. Dahil wala ang Panginoon sa kanilang tahanan. Alam po nila ang Panginoon by mind. Alam nila ang salita ng Diyos by mind, but not by heart. Ang tawag nila doon, head knowledge. Alam lang nila, pero walang application. Sa ating lahat, ang problema sa atin bilang isang mananampalataya, kung minsan wala ng rema word, hallelujah, wala ng rema word na nare-receive mo from God. Alam nyo anong nagiging problema? Even sa ating pong Sunday service o kaya sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, kung bakit nawawalan ka ng gana sa pagbabasa, kung bakit nawawalan ka ng gana sa mga pagsasalita ng Panginoon o sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa ating pong kalagitnaan. Ano po yung problema? Ang problema yung salitang familiarity. Masyado na tayong pamilyar doon sa kwento. Alam ko na yun. Masyado na tayong pamilyar doon sa nagsasalita. Kilala ko na yan. Kaya wala tayong nare-receive na revelation from the Lord kasi masyado na tayong pamilyar. Andan ba kayo? Alam nyo ang Bible, kahit ulit-ulit mo siyang binabasa, meron siyang iba't ibang klaseng revelation. Pansinin po ninyo, di ba naalala po ninyo yung Bible study ng Webes? Iyon lang yung pinag-usapan natin, pero may kanya-kanya puro-puro. Nakuha nyo? Kasi ang Diyos ay nangungusap individually. Amen? Kasi nga gano'n eh. Iba yung revelation ko sa revelation mo dahil magkaiba tayo dahil ang Diyos ay nangungusap personally. Kaya meron kang nakita doon na hindi ko nakita. Amen? Meron akong nakita
makita na hindi mo nakita. Kaya lang, hindi natin nakikita yun kasi nga masyado na tayong pamilya doon sa mga word na ating binabasa, kaya wala nang binabanggit, wala na tayong nararamdaman, nararanasan na tinatawag na Rhema word. That every time na nagbasa ka ng salita ng Diyos, kapatid, basahin mo siya with an open heart. Doon mangungusap ang salita ng Panginoon sa lugar mo. Magiging totoo lahat ng yun, yung kanyang sinasabi. Na sometimes, pakiramdam mo kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pakiramdam mo na nandiyan ang Panginoon sa tabi mo. Binabalot ka ng kanyang Espiritu. Katulad ng lalaking ito, na yung kanyang narinig ay hindi niya in-apply sa kanyang buhay. Dumating yung matinding problema, pagsubok, tuluyan ang nawala, tuluyan ang nawasa. Kaya may mga Kristiyano na hindi na nagpapatuloy sa kanilang buhay pananampalataya. Bakit? Kasi nga, hindi nila pinaghawakan ng bawat pangako ng salita ng Diyos. Amen? Pare-parehas na naman tayong nakakaranas ng problema. Kung nabasa mo yung unang talata na 24 and 25, yung umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin, parehas lang. Wala namang pagkakaiba. Pero bakit siya nakapayo? Bakit ikaw hindi? Kasi may missing link. Ano yung missing link? Application. Amen. Ng word. Kaya sabi na salita ng Panginoon, Santiago chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung hindi pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapag po yung salita ng Diyos, alam ko na, hindi mo tinaplan, ang tawag doon, head knowledge. Kaya yung buhay natin, bilang mananampalataya, nandun tayo sa circle of life ng talunan, ng lugmok, ng puno-puno ng problema, na para bagang walang nakikita ang solusyon. Umiikot na ng buhay natin doon. Dahil yung salita ng Diyos, na napapakinggan natin, ay walang application. Hanggang head knowledge na lang. Nakatatak na lang yan. Alam mo yan. Letra por letra, verse by verse, chapter by chapter. Memorize mo ang mga words ng Panginoon. But without application, mananatili lang yung head knowledge. At ang buhay mo iikot at iikot lamang doon sa tinatawag ng mga pagsubok ng buhay. Hindi ka makawala. Ang ganda yun. May mga kakilala ako. Ang galing sa Biblia. Pero yung buhay niya, hindi siya makawala sa ganong status. Amen. Sa ating mong problema, hindi lamang problema patungkol sa problema mo sa anak mo, problema sa asawa mo, problema sa trabaho, personal yung trabaho. Alam niyo ho, sabi ko nga, kapag sinunod ko yung salita ng Diyos, lahat ng aspeto yung lahat ng aspeto ng Panginoon ibibigay sa iyo. May problema ka ba sa pera? Meron ba? Lahat tayo. Amen. Sabi ng kasabihan, mabuti ba ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Pero alam niyo po ba, sabi ko sa binasa natin, ako ay natutuwa, masaya puso ko. Sabi niya, God will set you high above all. Amen. If you read diligently the voice of the word of the Lord. Amen. Isiset ka high above. Kasama ba yung finances? Yes. Ang tagumpay, kasama sa tagumpay ang finances to become blessing to others. Hindi po problema lang. Kaya
tawag ito, paangatin ka ng Panginoon through finances. Hindi ko sinasabi magiging super-duper yaman ka, pero kailanman, kapag in-apply mo ang salita ng Diyos, kailanman hindi ka mapukulang. Totoo yun. Hindi ka na mag-super-duper yaman. Pero kailanman hindi ka pagkukulangin ng Panginoon at magiging pagpapala pa sa iba. Ano ang problema? Bakit bumabagsak ng kanilang mga finances? Ano ang nagiging problema? Sabi ko nga doon sa aking kasama, doon sa aking kakilala, baon na baon ang kanilang buhay sa utang. Yung asawa nagtatrabaho, sumasahod siya, nagkakahalaga ng mga 30,000 to 40,000 a month. Yung asawa. Tapos, yung asawang babae yun, maabot ng 30,000 to 40,000 a month. Tapos, itong lalaki, sumasahod siya, kung di ako nagkakamali, sumasahod siya ng mga 20,000 to 25,000 a month. Sa palagi niya magkano? 65,000. All in all. Wala silang binabayaran na bahay. Kanila yung bahay. Bali ang expenses lang nila, yung kuryente at tubig. Yun yung expenses nila. Wala rin silang anak. Pero bakit baon pa rin sila sa utang? Kapag kausap ko siya, ang talino, ang galing. No? Ang dami niya mga binabanggit sa akin, how to budget. Paano handle ang pera? Bibigyan ka ng mga verses in the Bible. Talaga bang makakawaw ka? Pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit hanggang ngayon ang dapa pa rin? Kasi pasyon na yan. Hindi ko lang makasabi sa kanya eh. Kasi baka masaktan siya. Ang dami niyang alam from verse the Bible, from the knowledge of the world, from the world, yung wisdom ng mundo, pinagsama-sama, pero bakit hanggang ngayon? Nandun ka pa rin sa sitwasyon na yan. For how many years ka umiikot na baon ka sa utang? For how many years? Nagkakasharing kami. Sabi ko nga sa kanya, Sir, narinig mo na ba yung mga sinasabi ng mga financial guru sa mga Facebook? Sino nakaka-encounter mo? Yung financial guru. Na-encounter niyo yun? Titing kita, na-encounter mo. Financial guru yun. Tinuturuan tayo para mag-budget. No? Tinuturuan tayo doon. Mga financial, ang dami po na naglabasan sa tinatawag sa Facebook, sa YouTube. Ang dami po yan. Ang sabi ko sa kanya, Sir, kung yung mga sinasabi ng mga financial guru, paano sila makawala sa utang? Sabi ko, kung susundin lamang nila yung kanilang advice, masiset free sila. Nakukuha ko. Ang problema, hindi sila masiset free. Alam lang nila yung rules, yung financial guru, alam lang nila paano gawin, pero walang application. Kaya nananatili silang baon sa utang. Andyan ba tayo? Baon pa rin sa utang. Bakit? Kasi head knowledge lang, stock knowledge lang. Alam lang nila. Pero pagdating sa application, hirap na hirap. Hirap na hirap. Paano umusan? Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. To God be the glory. Walang laman na may tataas. Manapakaliit lamang ng aking sahod, pero wala akong utang. Hindi ako nangungutang. Ako mangungutang mga automatic. Pipilitin kong bayaran yun sapagkat ayaw kong makulong sa utang at gusto kong lumaya sa utang agad-agad. Meron akong narinig, ewan ko lang kung pwedeng apply po yan sa inyong buhay at makakatulong po yan. Yung tinatawag na 50-30-20 rules. Finances. No. 50-30-20 rules. Ano yung 50? Yung 50, sabi po ng financial guru, hirap ko sa galing ko kailangan. Natutunan ko lang naman po sa kanya. At pwede naman i-apply. Pwede ba yun? Pwede naman i-apply yun. Amen. Oo, pwede naman i-apply. Kasi maganda naman eh. Wala naman sa Bible eh. Masahin po niyo. Hindi ko lang makapagbigay ng mga verses sa Bible. Asahin po ng Bible.
O sabi po nung 50-30 rules, 20. Yung 50, sa finances mo, dito lalabas yung bahay, bayar ng bahay, kuryente, tubig, lahat ng pangangailangan mo, yung 50% ng pera mo, budget mo yan para dyan. Sa kanya lang yan. Sabi niya. Eh yung 30, ito naman 30, sabi niya, ito yung mga mga personal mo. Kung gusto mo bumili ng damit, bumili ng sapatos, ganyan sa 30. Eh yung 20, para saan? Ito yung tinatawag nilang budget. Ito yung budget mo. Itatabi mo yan. Pakuha ko. Andyan ba kayo? Sino mo gusto makalaya nun? Kung i-apply mo yan, hallelujah, masesempre ka. At matatawag ito kahit pa paano, hindi ka makukulangan dahil meron kang savings. Amen. Mula doon sa 20% na iyong kinikita. Nakuha? So, ito yung mga financial guru na tinuturo ng Panginoon sa atin. How to apply. Kaya nga ako, napapasalamat ako kay Lord. Sabi ko nga, ewan ko sino yung kausap ko, yung binibili mo to, 78,000. Hallelujah! 77,000 na lang ang iipunin ko dahil meron na ako 1,000 sa bahay. Bakit? Kasi kahit maliit yan, pag dumating yung panahon, malaki yan. Amen. Kahit maliit lang ho yan sa una, pero pag lumalakad yung taon at hindi mo ginagalaw yan, malaki yan. Amen. Kaya yun ho yung tinuturo ng mundo, paano natin hawakan yung finances. Pero bakit kaya ang mga Kristiyano? Kristiyano na sila. Meron na silang Holy Spirit. Kasama na ng Diyos. Ang dami mga pangako na Panginoon. Bakit hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa utang? Hindi ko lang masasabi doon sa kaibigan ko yun na, Sir, ang kulang application. Ang talino, ang galing. Ang kulang application. Ang hirap na hirap ako. Kasama doon sa application, discipline. Kung dati ka kumakain ng manok, ngayon isda na lang. Tingin! Hanggang sa marriage mo, ang target pabagsakin mo. Nakuha ko, mga kapatid ko in faith, mahalaga na masetpe ka ron. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, pasilin po ninyo, mayroong biblical principle. Ano yung biblical principle? 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi, ano po? Itatanim at tinapay na makakain. Ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago dito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan loob. Kaya binibless ni Lord para maging pagpapala ka sa iba. Magiging channel of blessing ka sa iba. Amen. Ang problema ganito, binigyan ka ng biyaya ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon na yun, nananatili lang sa'yo, iubos mo lang sa'yo. Pansinin po ninyo, yung nakadilaw. Anong nakalagay dyan? Itatanim. Nandiyan ba kayo? Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itatanim. Kapatid, kapag dumating yung blessing sa'yo, magtanim ka. Amen? Amen. Wala kang maalihin kung wala kang itatanim. Kung yung binibigay sa'yo ng Panginoon, kinain mo lahat, at wala kang tinira para sa magtatanim, sa palagay mo, ibabalik. Ha? Wala. Walang babalik kasi wala kang itinanim. Kaya yung blessing na yan, hindi lang yan para sa'yo. Kundi yung blessing na yan upang maiyakayan ang kabutihan ng Panginoon at magpapasalamat sila kapag kahit pa paano natutulungan mo sila sa maliit na bagay na naitulong mo sa kanila. Amen. Sabi ng Biblia, what you sow, you shall reap. Amen. Kung ano ang itinanim mo, siya rin yung babalik.
Ano ba kayo? Mahirap naman magtanim ng mangga, lalabas saging. Di ba? Of course, kung ano hindi yan ito, yun din ang bunga. Kaya kung gusto mo magtanim ng finances, hallelujah, magtanim ka ng finances at babalik sa iyong finances. Nakukuha ko. Kaya ho yung mentor ko, isa sa mga nilagay niya, tinuro sa akin yung salitang tanim. Sabi niya, pupusan niya ako sa bahay niya. Dahil ginagawa ko po yung bahay niya. Ako naman, willing naman akong tumulong na wala akong anything na hinihingi ng bayan. Gusto ko lang siya makasama at gusto ko lang maging bahagi na pagkakayo ng kanyang bahay. Nandun ako, tumutulong. Kaya maya-maya pag uuwi na ako, bibigyan niya ako ng pera. Ay, hindi po, pastor, hindi po. Sabi ko, nandito po ako doon, hindi ko bayan. Nagtatanim ako sa iyo, sabi niya. Tinatanim ko sa iyo, pag-pray mo lang para mamunga yan. Para makapagpero ko yung ibabalik. Nakuha ko. No. Kaya ko sa akin kung buhay pa naman pala tayo. Magtanim ka. Magtanim ka. Kapag yung finances mo, itinanim mo sa matabang lupa, nandiyan ba kayo? Nandiyan ba tayo? Pagdating na natin ko, medyo kung saan tayo nakakarating na. No. Kapag tayo ay nagtanim sa matabang lupa, ang sabi po ng Biblia, aani ka ng 30, ng 60, 100. Nandiyan ba kayo? Aani ka ng 30, 60, 100 kapag nagtanim ka doon sa matabang lupa. Kaya, pag-practice mo tayo magtanim. We are a blessing. Amen? We are a blessing. Kaya na hindi tayo tumitigil sa pagtatrabaho kahit marami na tayo nararamdaman sa katawan. Lagi kong sinasabi, Lord, ang katawan mo di ko na kaya. Pero ayaw kong tumigil sa trabaho because we want to be a blessing to others. Sila naman ginagamit natin doon sa mga tao pag pumapasya tayo sa mga kapatid, lalo na may mga sakit, nag-iiwan tayo ng konti kahit papaano. Sa mga tao pinapasyalan mo sa kanilang tahanan, kapag may mga narinig ka, unusual na hindi pangkaraniwan, nag-iiwan ka kahit papaano. Kaya yung iba, walang laman na may tataas. No? Minsan, nakita mo, meron ako sa kalibot-bot nun. Hindi makapag-aral. Sabi ko, kahit paano, hanap ako ng sponsor para makapag-aral. Kahit paano, mapiwag ka na makabalik matulog. Di ba yung mawala? Pero kailanman, kapag ikaw ay nagtanim, darating ang araw, kakalihin mo. Amen! Kaya sabi dito, verse 11, pasilip po ninyo, verse 11. Sabi niya, verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Ano daw po? Upang mas marami ang inyong matutulungan. Sa gayon, darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Naku ba, no? Ano yung purpose kung bakit kami na-bless ni Lord? Ano yung purpose? Mas marami ang inyong, ano daw po yung purpose? Matutulungan. Sa gayon, darami ang magpapasalamat kay Lord. Woo! Diba? Salamat kayo. Merong isang pastor, naikwento ko ngayon, doon pa, matagal na. Yung pastor namin, kukunin niya yung last sweldo niya, dahil mapupunta na siya sa pagpapastor, kukunin niya yung last, yung pinaka-last sahod. Ngayon, nung nakuha na niya yung pera, uuwi na siya ng Pampanga. Sasakay na siya ng bus, narinig niya mula sa kanyang tenga ang salitang, yung pera niyan, ibigay mo sa taong ito.
So, nagtaka siya. Sabi niya sa kanyang conversation, Lord, ibibigay ko yung pera nito. Eh, yung tao ko, kilala ko yun eh. Maraming pera yun, mayaman yun. At itong pera nito, napakaliit lang para sa kanya, makapagtawanan lang ako. Eh, binaliwala niya yung kanyang narinig. Dahil maya-maya, nung dadaan ulit, yung bus. Sabi ng ganun ng Panginoon, aakit ulit siya. Yung pera niya, ibigay niya doon sa tabi. So, meron na naman silang compensation. Pangatlo, attempt. Sasakay na siya ulit. Ang sabi niya gano'n ng Lord sa kanya, kung hindi mo ibibigay yung pera niya doon sa tabi, gagamitin ko kahit pusa, kahit aso, kahit ano, gagamitin ko para ibigay ko lamang yung kailangan niya. Sa madaling salita, yung kanyang narinig, pinuntahan niya yung tao. Pagpunta niya doon sa tao, nakita niya nakaupo sa tungga-tungga. Biglang inabot yung pera na siya niya. Pinagibigay sa iyo. Alam niyo yung tao, tumulo ang luha. At ang sabi niya, Lord, salamat. Buhay ka. Talapan niya natin ang pera. Nagpasalamat na siya kay Lord? Yes! Bakit? Inugon ng Diyos yung prayers niya. Kaya marami ang magpapasalamat kapag tumutulong ka sa iyong kapwa. Kaya yung blessing na yan ay hindi lamang intended para sa iyo. Yung blessing na yan ay intended din yan para sa iba upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Nagbibigay mo lahat yun hindi sa iyo. Nagbibigay mapuri yun sa Diyos ng ating Diyos na ating Panginoon. Amen? Kaya, basahin natin yung spirit ng pagiging madamot. We want to be a blessing. Amen. Sabi ko, sarap mo. Ewan ko kung sabi ko, Lord, sige. Kahit ikaw, sige, kahit magkano man nila, kahit ikaw. Kaya isang pastor, sabi ko, bigay niyo po sa akin yung Gcash niyo. Kahit maliit lang po, padala ko po kayo. Kasi parang nag-booking. Ang dami ko lang po mga pastor, nagagabi na doon, wala naman may data. Ito lang po. May mga covenant ako sa Panginoon, nakapag-invest ko yung taong yun. No? Hindi ako pinabayaan nito. Si Pastor Boy, sa Malangit Nawa, nag-promise ako, 1 year, susuportahan ko siya financially. 1 year. Mahaba man ako, ano? Hindi ko alam bakit. Pero siguro, nandiyan sa sitwasyon na yan, to set free yung poverty, para makawala ka sa kahirapan, para makawala ka sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng utang, no? Gusto ko lang buksan ito sa inyo. Sabi ko, Lord, susuportahan ko kung ayaw ganito 1 year. Magbibigay ako monthly sa kanya for 1 year. Bago lang ako sa trabaho. No? Bago pa lang ako sa trabaho, wala akong kontrata, anything. Na anumang oras, pwede lang si tayo pag natapos na yung trabaho. Sabi ko, Lord, susuportahan ko for 1 year. So, kasahod, binigay ko monthly. Bibigay ako monthly. Alam mo, hindi pa natapos yung 1 year na pinangako mo mula sa taong ito. Hindi pa natapos. Sabi ng boss ko, sa Aspak Mark, sabi ng boss ko, kaya mo bang i-handle yung bodega na yan for 10 years? Tama nyo? Gumagawa sila ng kontrata na hawakan yung bodega na for 10 years. Praise God, nakaanin na taon ako. Nag-resign na ako. Asunod na ako sa karoon ng Panginoon. Nakuha ko ninyo, no? Nakita ko, ako sa kapag pala, gumawa ka ng isang bagay na nagtanim ka sa likod ng Panginoon, sinubutahan mo ito. Hallelujah! Yung trabaho for long last. Hindi ka mawawalan. Dire-diretso yung tubig. Amen? Yung prime water ngayon, meron mo, member kayo ng prime water. Sa amin, prime water. Kapag walang tubig, okay, walang tubig.
mabasa yung poverty na yan sa buhay po natin. Kaya, yun po sabi ng Panginoon, Mayor, eto po, Joshua, marami na po. Ayaw talaga. Joshua 1:8, ang sinipon ninyo, alam po, kabisado na yan. Pero kapag pinagmamasdan mo yan, kabisado na yan, letra por letra. Pero kapag yan, naunawaan mo na mas malalim na pagkaunawa, goosebump yun sa puso mo, sa buhay mo, pagbuhay ng ating pananampalataya. Pasinipon ninyo, huwag mong kalilitaang basahin ang aklat na kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Pasin ninyo, ano nakasulat? Upang matupad mo. Ibig sabihin, tuparin mo, sumunod ka, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ano yung promise? Kapag sumunod ka, ang promise, magiging masagana at magtatagumpay ang inyong pamumuhay. Amen? So, ito yung promise. Kaya kung gusto mong managana sa buhay, kapatid ko, hindi lamang yung mga problema na hinaharap mo, even your finances, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na breakthrough. Amen? Magkakaroon tayo ng breakthrough. Kasi nga, you apply yung narinig mo, yung nabasa natin sa salita ng Diyos. Meron kami kasabihan doon sa aming Bible study online every Friday ng Light of the World. Meron kami laging kasabihan na laging narinig pa ulit-ulit. Walk the talk. Walk the talk. Yung sinasabi mo, lakarin mo, gawin mo. Huwag mo lang sa sinasabi, kundi lakarin mo. Kaya kung gusto mo matagumpay ang Light of the World, hallelujah, yung narinig mo, yung nabasa mo, gawin mo. Amen. Pangalawa po. If you obey what's the benefits, your faith will increase. Will faith will increase. Kapag sumusunod ka sa salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya ay lalaki, lalago, lalawa, lalalim. Ang iyong paniniwala sa ating Panginoon. Dahil kung nabasa mo, totoo pala. Meron pala itong reality. Sabi ko nga, yung mga words ng Panginoon, and meron akong topic, kung naalala nyo, na-share ko na dito yun. And the Word became a reality. Yung salita ng Diyos ay naging totoo. Bakit? Kasi nga, yung Word na kanyang narinig ay sinunod na at nagkatotoo. Andan ba kayo? Ang sabi po ng Biblia, kasi po niya, bilisan mo na po. Sabi sa Luke 10 verse 1, pagkatapos ito, pumili pa ng Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya. Ang dalawang sinugo niya, dala-dalawa sa bawat bayan at buok na pupuntahan. Sabi ng Panginoon, pumili siya. Ang Panginoon, ng 72. So 72 disciples, maliban sa 12, meron pa 72 disciples. So 72 disciples, isinugo niya by twos. Dala-dalawa. Kaya kami ni Pastor Bruce, dalawa kami. No? Kaya kapag lumalakad, dalawa. Amen. Kaya sabi dito, no? Sinugo ng Panginoon. After nila mag-mission, ano yung report? Kasi po yung report. Masayang bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Nakuha po ninyo, ibig sabihin mo nyo, isinubo po nila ng Panginoon, itong dalawang ito, binigyan ng komisyon na ipangalan ng salita ng Diyos at gamitin yung pangalan ko para ipangalan yung salita ng Diyos. Maraming gagaling, maraming magpapalayas ng mga demonyo. Kaya yung nag-report sila, sabi niya, masayang
masayang bumalik ang 72. Nag-overwhelm yung joy na kanilang naranasan. Sabi, inulat niya, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Nakuha nyo? Nag-overwhelm yung kanilang joy. Nag-increase yung kanilang paniniwala, yung kanilang pananampalataya. Lord, totoo, in your name! Sa iyong pangalan, meron palang kapangyarihan. Kaya papasin ninyo kapag tayo nag-pray, in Jesus' name, nagkakaroon ng manifestation. Nakukuha po ninyo. So sa mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang pangalan ay magpapalayas ng demonyo kapag in-apply mo sa tao. Hallelujah! Ang tao nun ay nakakaranas ng kalayan. Di ba yung pananampalataya mo tumataas? Di ba paniniwala mo tumataas? Naniniwala ka na palalayain ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus? Our faith will increase kapag tayo sumunod doon sa salita na sinasabi ng ating Panginoon. Tanong. Ay naman. Bakit tayo nahihirapan sumunod? Bakit? Lahat tayo, hindi ko sinasabi ay ma-perfect na sumunod sa salita ng Diyos. May mga pagkakataon na ako rin ay umi-slide din, but pinipilit itong sumunod dahil nakita mo in your life na meron itong manifestation sa buhay mo. Amen. Sabi bakit tayo nahihirapan? Because of sin of disobedience. Dahil sa kasalanan minahan natin, sa ating mga ninuno, sa ating sina Eva at Adan, dahil sa sin na yun, kaya tayo nahihirapan. Dahil matagal na natin siyang kasama, matagal siyang namayani sa atin, kaya hindi tayo nakakawala. So sa pamungot na nakaraan ng ating buhay, kaya madalas sinasabi natin, gusto natin bumait, pero di magawa. Bakit? Kasi nga, mayroong sin na meron po sa ating buhay. Sabi po ni Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pablo, sa Romans 7, verse 14 and 15, sabi niya, alam natin na kautusan na espiritual, ngunit ako'y makasalanan at alipin ang kasalanan. Verse 15, pasin nyo, hindi ko naunawaan ang aking sarili. Bakit kaya sinasabi ni Apostol Pablo yun? Na hindi daw na naunawaan ang kanyang sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Nakuha nyo? Meron siyang gustong gawin. Pero ang nagagawa niya, taliwas sa gusto niya gawin. Gusto niya magbasa, pero bakit ayaw hindi siya magbasa? Gusto siya mag-pray, pero bakit hindi siya nakakapag-pray? Gusto niya umayos sa salita ng Panginoon. Alam, sa salita ng Panginoon. Bakit hindi siya makagawa? Imbis yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ko na unumahan ang aking sarili. Bakit ba? Na-experience na po ba yun? Sabi nyo, ay magpipray ako mamaya. Natapos na ito maghapon, hindi mo nagawa yun. Napapasin niyo po ba yun? Ay, magbabasa ako mamaya. Ako, quiet time ako, mag-devotion ako. Natapos na lahat, hindi mo nagawa. Ay, binisitahin ko sa ganito. Natapos na lahat, hindi mo nagawa. Bakit? Kasi mayroong sin of disobedience na namamayani nakatira dyan sa loob. Amen. Kaya napakahalaga ng pagsunod. Sa pagsunod, talagang lumilitaw siya. Sa pagsunod, pasinin po ninyo, obedience. Ano pong gitna ng obedience? Time. Sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, meron kang pinapatay. Nandun ba tayo? Meron tayong pinapatay. Ang pinapatay natin, yung old carnal nature natin. Ito yung ating pinapatay. Kaya sa pagsunod, meron kang pinatakwil. Meron tayong pinapatay sa ating sarili. Kaya nga yung word na obedience ang ginaya ay God. Dahil meron tayong gustong patayin, ay tinatawag na old carnal nature po natin.
Yun ang pinapatay natin. Yun sabi ni Jesus, na sabi ng Panginoon, not my will, but let your will be done. Napukuha po ninyo. Sa kanya, no, sabi na, hanggang maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Bakit? Kasi napatay siya in flesh. Masakit yun ah. Pasugatan na nga, napakasakit na. Pero sabi ng Panginoon, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kahit masakit, kahit ikamatay ko pa, susundin ko ang kalooban mo. Amen? Kaya ang pagsunod, ang pinapatay natin dito ay yung old carnal nature natin. Kaya nga, hindi natin kaya by our own flesh, hindi natin kaya dahil ang laman na ito, punong-puno ng kasalanan, hindi natin na kaya ang nalalapasan, magagawa natin ang bagay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kaya ang Diyos nagpadala ng Holy Spirit. Amen. Pinadala ng Diyos yan upang yan ang magiging katuwang mo. That every time na pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos, naninibabaw yung spiritual mo at namamatay unti-unti yung kalooban mo. Nakukuha mo. We need the Holy Spirit to empower us to obey the word of the Lord. Kailangan natin ang Holy Spirit para masunod natin ito. Kaya iniwan ng Panginoon ang Holy Spirit, siya ang magiging gabay mo, siya ang magiging patnubay mo, siya ang kakasamahan mo para kahit paano yung laman na yan ay hindi mo masunod. Always, the Holy Spirit come sa ating pong mga buhay. Always invite the Holy Spirit sa ating pong mga buhay upang lalo natin mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng demonyo. Sabi ng Ezekiel 26 and 27, sabi na, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Pasilip po nila, verse 27, bibigyan ko kayo ng aking, espiritu, upang makalakad kayo ayon sa aking mga tungkulin at masunod niyong mabuti ang aking mga utos. Anong key para masunod natin yung kanyang mga utos? Spirit. Siya ang mamamagitan. Ang Holy Spirit. Ibibigay niya sa iyo. Siya ang magpupunto sa iyo. Siya ang magtutulak sa iyo. Siya ang bubulong sa iyo. Siya mag-emerge sa iyo. Para sundin mo yung kalooban. Yung laman mo, talagang malakas yan eh. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano? Kailangan, no? Ang Holy Spirit, napakahalaga yan. Nandun sa atin, hindi naman natin. Nagtubong mo talaga. Sabi ng Galatians 5:16, pasilip po ninyo. Ito sinasabi ko sa inyo, na pinapostol Pablo sa mga Galatians. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang kita niyo. Alam mo, sabi ko nga, pag binabasa ko sa salita ng Panginoon, nandun yung revelation eh. Pero minsan, itong laman na to, kailangan talaga i-crucify. Kasi itong laman na to, gusto niya yung gawin yung dati. Handa ba kayo? Yung pambabae, issue. Yung dati pinagawa mo, ito yung gusto mo ito. Itong laman. Diba? Hindi ka pray. Wala kang time, wala kang time sa mga pag-ibagay kapag sa spiritual. Ito yung laman. Nangingibabaw ito. Kaya sabi ng sa Apostol Pablo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Bakit? Kasi nga, hindi natin kaya.
We need the Holy Spirit to empower us to obey the word of the Lord. Yung promise ng Panginoon na nalampasan ka ng kanyang biyaya dahil hindi dahil sa iyo, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Espiritu na siya bumapalog yun sa ating buong pagkatao. Sabi po ng awit, Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal ka, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Diba? Nagiging emotional po ako kasi we need the Holy Spirit dito. We need the Holy Spirit. Pwede ba tayo tumayo sa gabi? Kung hindi nyo lang po alam yung kanta, ako ang kakanta. Meron siyang pinabang sa Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Isa pa, Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Gawin natin sa panalangin, isa pa. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. O Diyos, hindi namin kaya, Panginoon, by our own, na masunod lahat ang mga sinasabi mo, Panginoon. Tulad ng sinabi ng Apostol Pablo, gusto namin sumunod, gawin yung pinapagawa mo. Pero mas nananaig sa amin yung laman. Kaya ako hinihiling namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Hinihiling namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong Espiritu. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon, upang masunod namin ang kalooban mo sa aming pumahin. Let the Spirit of fire, let the Spirit of fire, let the Spirit of revival in our heart, Lord, sa aming pumahin. Tulungan mo po kami masunod ang kalooban mo sa aming buhay. Lord, sino man po dumadanas ngayon ng mga problema pagsubok ng buhay, mas makapangyarihan ang Espiritong nasa amin kaysa Espiritu ng sanlibutan ito. Kaya po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, in the authority of the Lord Jesus Christ has given to your servant, in Jesus' name, patuloy kong sinisira, binawasak ang lahat ng gawa ng demonyo sa buhay namin.
at hindi namin pinahintulutan ang lahat ng gawa ng kontrol ng demonyo sa aming pumuhay. Lord, release, Lord God, the strength of Jehovah. Release the spirit of overcomer. Release the spirit of victorious life, Lord. Release the spirit of obedience. And Lord God, katulad mo, Panginoon, hindi mo iniwan, banal na espiritu, hindi mo iniwan ang Panginoon during the time of His earthly ministry. Hindi mo ito siya iniwan. I pray, Lord, kaming iwan ng iyong banal mong espiritu. In the name of Jesus, come on, lift up your hands, people of God. Lift up your hands, please. Jesus. Father, 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 in the name of Jesus. This is the time for us again. Allow the Holy Spirit. Lord, purihin mo ako. Lord, pumilos ka sa buhay ko. Come on. Holy Spirit. Holy Spirit. The presence of God. Unti-unti itong gumagapang mula sa kanyang trono ngayon. Mula sa kanyang trono, gumagapang ito sa bawat buhay ng bawat isa. This is the time ang presence ni Lord ay nasa ating kalagitnaan. Hayaan mong ipaminister ka, ipaminister mo yung sarili sa presensya ng Diyos. Oh God, He is holy. Masagin mo, Panginoon, ang kasalanan kumakapit ngayon sa aming buhay. Basagin ang sin of disobedience. Basagin ang sin of rebellion. Basagin ang spirit of lying. Basagin ang spirit of deception. Basagin ang spirit of death, ang utang. Basagin ang spirit of poverty. Basagin ang spirit ng sakit karamdaman. Basagin! In the name of Jesus. Lord, the spirit of wholeness, I declare sa bawat isa, the body, the soul, and the spirit, I command, be whole. I command, be whole. I command, be delivered from the works of the devil. Father, bigyan mo kami ng puso na handang sumunod sa kalooban mo. Mapursu, makita ang calling na meron sa amin. Sharabababababakatalabaka. Woo! Shiribabababababakatalababababakatalabababakata. Bibiba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 b
Mungo tuto po sa takika ba sa tutulong ko suto ka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray. Lahat ng natanim ngayon sa kanilang mga puso, I pray. Dinidiligan po namin ito, Panginoon namin Espiritu, ay umugat sa aming puso. Ito, Panginoon, ay mag-manifest, mag-materialize, Panginoon, mamunga! In Jesus' name,
In Jesus' name. Yes. Para kang bukod na kung saan pinapalaya ngayon ang Panginoon mula sa iyong sitwasyon. And God will set you free this morning. Sa anumang sitwasyon na meron ka, pagmasdan mo na ang liwanag ngayon na siyang tumatanglaw sa iyo, that God set you free sa umagang ito. And the Lord give you the strength of Jehovah upang makita mo ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan, that you are more than conqueror, that you are more than victorious. Wala ka na sa sumpa ng sakit karamdaman, wala ka na sa sumpa ng sakit, wala ka na sa sumpa ng sakit karamdaman, wala ka na sa sumpa ng kasalanan, wala ka na sa sumpa ng kahirapan, wala ka na sa sumpa ng kamatayan. Ikaw ngayon ay pinapalaya ng Diyos. Woo! Pinapalaya ka ng Diyos. Pinapalaya ka ng Diyos. Maniwala ka. Pinapalaya ka ng Diyos ngayong umaga. Pinapalaya ka ng Diyos ngayong umaga. Na naman sitwasyon mo, maniwala ka that God set you free. Oh, the heaven, ang kalangitan ay bukas. I saw the heaven is open. Father God, I declare that Pampanga right now, Lord God. I declare Pampanga that let your light shine over Pampanga. I declare let your light shine over Pampanga. Let your light shine over Pampanga. Lord, mag-raise up ka ng mga bagong leaders, ng mga bagong workers of this church, Lord God. May panganak sa kanilang mga puso, Panginoon, na sila tinatawag mo to become light of this world, to become light over this Pampanga. Dinideklara ko ngayon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang Pampanga, Lord God, ay muling magdinigning sapagkat ang liwanag mo ang siyang tumataklo ngayon sa aming pong mga buhay. And I declare, let your light shine over your family. Let your light shine over your family. I break the curse sa every bawat pamilya. I break the curse for every families. I declare, let your kingdom reign for every families. Let your kingdom reign for every families in the name of Jesus. Na walang isa man sa aming mga pamilya na may iwan in the rapture. Lahat kami, Panginoon, hallelujah, ay makakasama sa rapture. Lord, we are one common goal. Our goal, Lord God, as for me and my house, we will serve the Lord. Father God, in Jesus' name, dinideklara ko ang kaligtasan sa bawat pamilya. Dinideklara ko ang kaligtasan sa bawat pamilya. I declare that Jesus is Lord over their family, over their loved ones, in the name above every name, in the name of Jesus. Sa loob ng pamilya, patuloy kong pinawasak ay hindi magkakaunawaan, hindi magkakaintindihan, nakukos ng gulo kung bakit ang relationship ay hindi maganda. In the name of Jesus, ngayon din, sa pangalan ni Jesus, inuutusan kitang umalis sa tahanan ito. In Jesus' name, ikaw ang Espiritu na sumisira sa relasyon ng mag-asawa, sumisira sa loob ng tahanan, hindi kita binibigyan ng karapatang manatin sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan. In the authority of Jesus Christ, inuutusan kita ngayong umalis.
In Jesus' name! In Jesus' name! Ang pagmamataas, ang hindi magkakaunawaan, ang hindi magkakaintindihan, mas naninibabaw ang pride, ibig na pakinggan ang mga sinasabi. I bind them now in Jesus' name. Kapatid, huwag mong patulan. Kapatid, huwag mong hayaang i-open dyan sa iyong puso, sa iyong kaisipan. Ang pride ang siyang nagpabagsak kay Satanas. Maraming karakter ng Bible, ang pride, ang pagmamataas, ang siyang dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang mga buhay. That's why, huwag mong entertain yan sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Kung kailangan magpakumbaba, para lamang maayos ang pamilya. Father God, release, Lord, the spirit of divinity. Release the spirit of reconciliation. Release healing for every broken relationship. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ama, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon ngayong umaga? Give God all praise to the Lord. Come on! Hallelujah! Give God all praise to the Lord. Ibigay ang pinakamataas na pagpuli. Lahat ng pinakamataas na pagsama. Come on, let us shout, say hallelujah! Let us shout, say hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit. Sa'yo lahat ng pagpuli, karamhalan, kalwalatian. Sa pangalan na namin Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo ay makakaupo na.